umabot sa parada ng Pasigarbo sa Sugbu o Pride of Cebu ang float na yan sa Cebu City. Nasunog ang float ng bayan ng Dumanhug bago pa man simula ng parada. Sa inisyal na investigasyon, posibleng natakpan ng maraming disenyo ang tambutso ng truck na naging mitya ng sunog. Naging tensyonado ang pagbuwag sa barikada at pagpapaalis ng mga pulis sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagtipon sa harap ng kanilang compound sa Davao City. Maging sa Maynila, nagsagawa rin ng rally ang iba pang kasapi ng KOJC. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nauwi sa tulakan, hulihan, pagpapadapa at batuhan ng mga upuan at pagkain ang pag-disperse ng mga pulis sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa harap ng kanilang compound sa Davao City. Nagsimula kagabi ang prayer rally at pagbarikada sa highway ng mga miyembro ng KOJC. Pinaalis nila ang mga sasakyan kabilang ang mga patrol car. May nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis, gawa raw ng mga miyembro. Isang lalaki ang inaresto matapos mahulihan ng mga gulong na hinihinalang susunugin din. Giit ng mga nagrally dahil ito sa pang-tear gas umano ng mga pulis. Pinabulaanan niya ng PNP. Ayon sa Police Regional Office 11, 6 sa kanilang hanay ang nasugatan. Umabot naman ang dulo ng rally sa main entrance ng Davao International Airport kaya napilitang isara ang gate ng paliparan. Pahirapan ang pagpasok at paglabas ng mga biyahero. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? We were all in agreement na to stretch their operations as much as they can to accommodate the passengers. Sa isang pahayag, sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na nirerespeto nila ang paghahain ng warrant of arrest basta't naaayon sa batas. Pero tingin niya, hindi nasunod ang tamang procedure, lalo't gumamit na ng puwersa sa mga inosenteng tao. Kinikilala rin daw ng alkalde ang protesta ng mga miyembro ng KOJC. Pero hiling niya, gawin ito sa mapayapang paraan. Iwasan din daw sana ang mga aktibidad na makaapekto sa daloy ng trapiko para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga miyembro at ng publiko. Sabado na madaling araw nang pasukin ng nasa 2,000 pulis ang KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa akusado para sa mga kinakaharap nilang kasong child and sexual abuse at human trafficking na dati na nilang itinatanggi. Ayon sa pulisya, may na-detect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa raw underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Nauna nang sinabi ng Legal Counsel ng KOJC na legal ang kanilang pagtitipon dahil ginawa umano ito sa state of necessity sa ilalim ng Civil Code. Hindi kasi umano nire-respeto ng kanilang karapatang pantao nang galugarin ang compound na hindi raw sakop ng ipinakitang warrant of arrest. Nanindigan naman ang Davao Regional Police na legal ang kanilang ginawa sa paniniwalang nasa compound ang kanilang hinahanap. Ang iba pang miyembro ng KOJC nagsagawa ng sariling protesta sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Dumating din ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque at maging si Sandra Cam. Hindi raw tama ang ginawang raid ng mga pulis sa KOJC compound sa Davao. Napakalawak na paglalabag sa karapatang pantao na ito bilang tagapagpatupad ng batas, dapat tinatawag niya atensyon ng mga kapulisan na dyan sa Davao. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Malacanang pero nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa mga banat na politically motivated ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Let the law take its course. Dapat daw hayaang gumulong ang proseso para rito. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kote sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang isang lalaking ginagamit umanong pang-blackmail sa dating nobya. Ang masela nitong larawan at video para makipagbalikan. Nakatutok si June Veneracion. Dahan-dahan at maingat ang galaw ng mga miyembro ng PNP Anti-Cybercrime Group para hindi mabulabog ang kanilang target sa loob ng motel na ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija.
Pagbukas ng pinto, hindi inakala ng suspect, iba pala ang kanyang makikita. Arestado si alias Boy dahil sa pagbablackmail umano sa kanyang ex-girlfriend. Hindi na siya pinapansin ng babae, pilit ng pilit pa rin siya. And yun na nga yung ginawa niyang pagbablackmail, yung pag-send nitong nude photos and videos dun sa bagong boyfriend para sa kanya maghiwalay sila at makipagbalikan yung babae sa kanya. Pumayag umano ang biktima na makipagkita sa kanyang ex sa motel kapalit ng pagbura sa mga masiselang video at litrato na kuha noong sila pa. Ang hindi alam ng suspect ay nagsumbong pala sa mga pulis ang biktima at ang kanyang bagong boyfriend para matigil na ang pambablackmail. Maraming kaso yung isinampa natin sa kanya dito. Isa na dito yung grave coercion and yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect na nakakulong sa Cabanatuan City Police Station. Ayon sa PNP-ACG, dumadami ang mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act na karamihan sa mga suspect ay hindi raw makamove on. Acceptance is the key talaga. And sa atin naman sa mga kababayan naman nating kababaihan, kung maaari ay ingatan po natin yung sarili natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Matapos paulit-ulit na banggain at gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng BFAR kahapon, hinarang naman ng China ang resupply mission ng mga barko ng Philippine Coast Guard ngayong araw. May report si Ian Cruz. Nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas sa China habang papunta ng Escoda o Sabina Shoal ang BRP Cabra at BRP Engaño ngayong umaga. Magatid sana ang dalawang barko ng supply sa BRP Teresa Magbanua. Sinabi naman ng PCG na magsasagawa lang sila ng humanitarian assistance, hindi sila pinagbigyan ng China. Sa tansya ng PCG, nasa 25 nautical miles na lang ang layo ng barko ng Pilipinas mula sa Escoda Shoal nang magsulputan ang mga barko ng China. Maya-maya pa, lumapit at tuluyan ng humarang ang aabot sa 9 na barko ng China sa BRP Engaño. Habang ang BRP Cabra, binubuntutan saan man magpunta hanggang tuluyan na itong umalis sa lugar pasado alas 4 ng hapon. Ang pagharang ng resupply mission para sa BRP Teresa Magbanua nangyari kasunod ng pagbuntot, pagbangga at paulit-ulit na pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Datu Sanday kahapon. Sinadyang banggain. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin hindi umubra yung kanilang pang-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Ilang beses pang binangga ng China Coast Guard Vessel 21555 ang Sanday. Tinamaan ng dambuhalang Coast Guard ship ang port side ng BRP Datu Sanday. Kumalasaglit ang barko ng China pero nang makabuelo, ibinangga nito ang lusong may angla sa Sanday. Butas! Stop! Guso, baka mabutasan tayo! Dumikit naman at kumiskis sa kanang bahagi ng barko ang isang Chinese militia vessel. Sunod-sunod na ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard 4103. Pinuntirya ang navigation at communication equipment sa itaas ng Sanday. Kasunod nito, humarang ang China Coast Guard Vessel 21555 at hinagip ang nguso ng Sanday. Ligtas lahat ng crew, opisyal ng BFAR at mga kasamang media. Sa kabila ng mga bangga at tama ng water cannon, nagawa pa rin nila ang misyon. Ito ay makapagbigay ng ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sabi ng China Coast Guard, nagkasa sila ng anti control measures matapos ang umano'y illegal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Pero fake news yan, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, sabay kondena sa agresibo at delikadong maneuvers at pangwawater cannon ng China sa BFAR vessel. Tingin ng task force ang presensya ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal mula pa April 25
ang binabantayan at tinututulan ng China. Ito yung nagpapainit ng ulo ng mga taga People's Republic of China. No? They are paranoid with their own story. No? They're thinking that this will be another Sierra Madre 2.0. Ang problema sa China, they are swayed by their own lies. Pero git ng AFP, kailangan mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Once na umalis tayo dyan, baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. Ayon sa Department of National Defense, pinapalakas na ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado bukas ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go. Mula NBI, inilipat ang kustodiya ni Sheila sa Senado kung saan siya may warrant of arrest. Ang negosyanteng si Cassandra Ong naman na iniuugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nasa kustodiya na ng Kamara kung saan ipinakontempt siya dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig tungkol sa Pogo. Pinag-aaralan ng kampo ni Ong ang pagsasampa ng reklamong arbitrary detention kaugnay ng pag-aresto at pagkulong sa kanya. Sabi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa Indonesia pa rin si Alice Go habang nagtangka ang kapatid niyang si Wesley na pumunta ng Hong Kong. May lead na rin daw sila sa mga tumulong sa kanila para makapuslit ng Pilipinas. Umakyat na sa 12 ang kaso ng Mpox sa bansa simula July 2022 matapos kumpirmahin ng Department of Health ang 2 bagong kaso ng sakit. 37 years old na lalaking taga Metro Manila ang ika-11 kaso. Naka-confine siya ngayon sa ospital. Nagpapagaling naman sa bahay ang ika-12 kaso na 32 years old at taga Metro Manila rin. Parehong may skin-to-skin contact ang 2 bagong kaso. Sabi ng DOH, may tuturing na local transmission ang mga kaso at hindi konektado sa outbreak sa Republic of Congo. 5 hanggang 10 hinihinalang kaso ng Mpox kada araw ang nire-report sa DOH. Pero hindi raw agad isinasa publiko hanggang hindi pa kumpirmado ng laboratory test. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.